Kaso po muna tayo ng ating text na makikita sa Efeso. Efeso 1, verse 13. Kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan. Ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Kristo kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinanako ng Diyos bilang tatak ng pagkahilang sa inyo. Verse 14. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos para sa atin hanggang sa makamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kaluwalhatian. Sa mga Diyos, ang kanyang mga salita tayo din po na mag-aaral ngayon. Sige po, kayo mo po. So, may mga bagay po tayong nabibili or na natatanggap na naka-sealed na po. Nakakatanggap pa kayo na may sealed talaga o may selyo or may tatak po. Na may reminder, di ba? May makikita ka reminder na pag sira yung seal, kung tatanggapin. So, ibig sabihin, mahalaga yung nandun sa loob. Kung box man yan, or package man yan, o ano man yung binili natin, basta nakasilyado po, ibig sabihin, mahalaga. At alam niyo ba na tayo man po ay mahalaga. Tayo man ay may tatak or may seal din po tayo. Pero hindi nga lang ito nakikita na po dahil ang tatak natin is spiritual. Gaya ng mga natatanggap natin mga bagay, nakikita natin talaga yung seal. Pero tayo po, na po, tayo ay may seal na po, ibig sabihin na seal sa spiritual ay mark or identification and ownership. Yun po ibig sabihin. Tanda ito na pagkakakilanlan ng may-ari para makilala niya, kinaratakan niya. Kaya yun po yung ibig sabihin. Sa Old Testament po, yung mga Israelita mismo, yung nagtatatak sa kanilang mga sarili para masabi nila na kasama ako dito o ano yun, patunay na kabilang sila sa bayan ng Diyos, na kabilang sila sa lahi ni Abraham or kung sinong lahi man, nagtatatak po sila para makilala sila, sabihin na talagang mamamayan kami ng Israel. Kapag wala silang tatak, ibig sabihin, hindi sila kabilang sa mamamayan ng Israel. Ano po? Sabi nga sa Isaiah 44 verse 5, Isaiah 44 verse 5, ang mga magsasabi, ako ay sa Panginoon, at mayroon ding magsasabi, ako'y lahi ni Jacob. Mayroon ding mga maglalagay ng tatak sa kanilang kamay ng pangalan ng Panginoon at ituturing ang sarili na kabilang sa mga mamamayan ng Israel. Napasabi sila na kasama sila doon, magtatatak po sila. They seal themselves para masabi, we belong to the clan of Israel. Pero sa atin, hindi po tayo ang magtatatak. Para masabi tayo ay bayan ng Diyos, hindi namin kailangan tatakan yung sarili po natin. Paano magkakaroon ng seal? O paano tayo magkakasil? Dahil sabi ko, diba, tayo may seal din. So paano tayo nagka-seal? Noong marinig po natin ang gospel at tinanggap natin. So kung kahit narinig natin, pero hindi naman natin tinanggap, wala po tayong selyo. Hindi po tayo nakasil. Kaya siguraduhin po natin na talagang tinanggap natin ang Lord. Sinunod po na yung gospel. Para masabi, may tatak tayo ng banal. May tatak po tayo. Ako, we were sealed na marinig natin, sumampalataya tayo sa gospel. So ano ang seal natin? Yun ang topic natin for tonight. Lesson 2 tayo. Holy Spirit. Ano yung tatak natin? Holy Spirit. Eh, sabi ko, hindi siya nakikita kasi Holy Spirit siya. At ang Diyos lamang yung may authority na magtatak sa atin.
Hindi natin pwede sabihin, Kristiyano ako, may tatak ako. So, hindi po. Ang Diyos lang po yung pwede magtatak po sa atin kung nananampalataya tayo sa ating Panginoon Jesus. It is completely an act of God. So, siya lang po. Diyos lang yung pwede magtatak ng Holy Spirit. So, ano yung simbolo ng seal o tatak? Bakit kailangan natin yung seal na yan? What does the seal signifies in our lives? Number one, ano daw po? The seal of security. The seal of security. Napaka-importante, di po ba, bilang mga anak ng Diyos, napaka-importante no security. Yung mga hari, yung mga nobleman, di po ba, meron talaga silang pantatak kasi yung sing-sing nila, yung lagi nila ginagamit para pang-seal po nila. Pag meron silang mga kautusan, tatatakan lang yun. Yan po yung seal nila. Yung sing-sing nila yung pantatak bilang tanda na walang makakagalaw, walang makakapagbago, ano man yung kanilang mga pinalalabas na utusan, basta tinataka na nun, walang pwedeng magtago. Yun po ang kahalagahan ng tatak. Katulad ni Daniel, nung tapon siya sa Lions Den, kahapon, pinag-aralan po natin to, di ko ba? Si King Darius po yung, along with the nobleman, placed their seal on the stone place. Doon sa entrance mismo, yung kulungan ng mga leon, may tinakpan yun. So, nilagyan nila ng seal yun. Na walang pwedeng gumalaw doon. Walang pwedeng magbukas. Walang pwedeng basta hindi nila pwedeng galawin yun. Dahil ang punishment po nun ay kamatayan. Basahin natin sa Daniel 6:16 to 17. Pero nalibig ko. Naputo niya ka sister. Daniel 6:16a sa 17. Kaya iniutos ng hari na hulihin si Daniel at ihulog sa kulungan ng mga leon. Pagkatapos tinakpan ng isang malaking bato ang kulungan na pinaghulugan kay Daniel at tinatakan ng singsing ng hari at ng singsing ng mga marangal sa kaharian para walang sino mang magbubukas nito. So yun po. So, tinakpan talaga, yung kumbaga yung bato, nilagyan nila ng mga tatak nila, yung sinisingil na tatak nila na wala daw po pwede magbukas no. Dahil ang magbukas no, punishable by death. Ang sisira o lalabas sa kautosan ng Diyos. So, yun ang naranasan ni Daniel. Na bagamat siya ay tinapon o dinululog doon sa lion's den, nandoon naman yung seal of security. Yung may seal of security doon sa itaas para doon sa mga hari. Pero siya na nasa kulungan, may seal of security din siya. Bakit po? Sa kanya yung Holy Spirit. Kinain ba siya ng leon? Pinatay ba siya ng mga leon? Hindi. Bakit? May seal siya ng Holy Spirit. Secured siya doon kahit pa sabihin na mga leon yun na nangangain talaga ng tao. Pero dahil sa seal of security na meron si Daniel, hindi siya ilan ng mga leon. At ganun din tayo. Ganun din tayo ka-secured yung protection ng Panginoon nasa atin. Once na tayo po ay may seal of security. Amen po ba dyan? Amen. Yun po. Sabi nga sa Ezekiel 9:3 to 6:8. Verse 3. Ezekiel 9:3. Sige, Maki. Ezekiel 9:3, verse 3. Noon ang kaluwalhatian ni Yahweh na nasa pagitan ng mga kerubin ay tumaas papunta sa pasukan ng templo. Tinawag niya ang lalaking nakadamit ng telang lino at may panulat sa baywang. Verse 4, sinabi niya rito, libutin mo ang lungsod ng Jerusalem at lagyan mo ng tatak sa loob ang lahat ng dalamhati dahil sa mga kasuklab-suklab na ginawa roon. Verse 5, sa iba naman ay narinig kong sinabi niya, sumunod kayo sa kanya at patayin ninyo. Huwag kayong magtitira. Verse 6, maliban sa mga tanda sa loob.
Kung sino po yun, yung mga anak ng Diyos na tinatakan po ng Panginoon. Hindi po ito yung 666 hindi po yun. Ito po yung mga tinandaan ng Panginoon para hindi sila patayin. No po, nung inutusan ng Lord na magligot ka, lahat ng i-reserve mo, lahat yung may tatak sa noo. So, ganun po tayo kasi Lord sa Panginoon. May tatak tayo na hindi tayo pwedeng galawin ng demonyo. Kung ano lang inaalam ng Lord, katulad ni Hong, di ba? Kung ano lang inaalam niya, yun lang ang pwedeng gawin ng demonyo sa atin. Pero pag sinabi niya ng Lord na hindi mo yan pwedeng kantayin, hindi tayo kakantayin. Dahil may seal tayo na security ng Panginoon. Yun po ang kabutihan. Kaya dapat po, tayo po ay forever secure tayo kung nakikinig at sumusunod tayo sa conviction o sa pangusap ng Holy Spirit. Di ba? Pinag-aralan po natin yun. Tayo po ay kinoconvict ng Holy Spirit. Whether na tama or mali ang ginagawa natin, andun ang conviction ng Holy Spirit. Kapag mali, nandun yung review. Pero pag tama, andun ang correction. Andun po yung inilik tayo ng Holy Spirit. So, ganun po ang ginagawa sa atin ng Holy Spirit sa awit 16:5. Awit chapter 16 verse 5, Panginoon, kayo ang lahat sa aking buhay. Lahat ng pangangailangan ko ibigay. Kinabukasan ko nasa iyo mga Amen. Hindi ko ba? Ganon tayo ka-secured. Hindi lang sa buhay na to, kundi hanggang sa ating kinabukasan or forever. Secured po tayo sa kamay ng ating Panginoon. Gives us security through the Holy Spirit. Number 2, ano pa daw po? The seal of ownership. ownership. The seal of ownership. Opo. Sino po may-ari sa atin? Siyempre, ang Lord. The seal signifies that God owns us. Kapag may tatak or seal tayo ng Holy Spirit, nangangahulog ang pag-aari tayo ng Diyos. Kaya hindi tayo pwedeng kantiin ng kaaway, hindi po ba? Dahil pag-aari tayo ng Diyos, may tatak po tayo. Mahanap na niya tayo, kaya binigay sa atin yung Holy Spirit bilang katibayan daw na matatanggap natin ang lahat ng pangako ng Diyos. Hindi po ba? Yun po, hindi niya tayo iiwan hanggang saan? Hanggang malubos yung kaligtasan po natin. Hindi ibig sabihin na kulang yung kaligtasan na binigay ng Lord sa atin. Hindi po yun. Kompleto yun. Kaya kailangan natin pangalagaan dahil nandito pa tayo. Nasa katawang lupa pa tayo na pwede tayo magkamali, pwede tayo magkasala. So yun po. Kaya po sinasabi na yung pag nakumpleto yung kaligtasan po natin, hindi tayo iniiwan ng Panginoon. Nabagmat nagkakasala tayo, hindi tayo iniiwan ng Lord. Amen po ba? Dahil pwede po tayo magsisi dahil nandiyan ang Panginoon. Meaning hanggang makarating tayo sa langit na doon ang lubos. Na kung saan, doon yung lubos ng kaligtasan. Amen po. Kaya hanggat nandito tayo, pag-ingatan po natin yung kaligtasan na nasa atin. Dahil pag pinabayaan natin, pwedeng mawala. Amen po ba? Kaya, kasi kung secure na, kung talagang ligtas na pala tayo, lubos na yung kaligtasan natin dito, hindi na natin kailangan mag-meet. Bakit kailangan pa natin magsimba? Bakit kailangan pa natin mag-aral? Lubos na pala yung kaligtasan natin. Hindi po yun. Hindi po ba? Nasa atin yung kaligtasan dahil sa ginawa ng Lord, pero kailangan natin magpatuloy na sumunod sa lahat ng pinag-uutos ng Panginoon. Para malubos. Pag sinabi malubos, nasa langit ka na. Yun ang lubos na kaligtasan. Amen po ba? Sabi sa Efeso 1:14, Efeso 1 verse 14, ang banal na espiritu ang katibayan na matatanggap natin mula sa Diyos ang ipinangako niya sa atin bilang mga anak niya. Hanggang sa matanggap natin ang lubos, ang kaligtasan, dahil dito, pupurihin siya. Amen. Di po ba? Doon po yung ano ng Panginoon, siya yung katibayan hanggang matanggap natin ang lubos na kaligtasan. So, kaya nga po binigay sa atin yung Holy Spirit para makapagpatuloy po talaga tayo na nandun yung ma-fulfill or malubos yung kaligtasan po natin. At makakaasa naman tayo sa lahat ng
pangako ng Panginoon dahil nasa ating katibayan, may seal na po tayo, nasa ating katibayan, kaya nakakasiguro naman tayo yung pangako ng Panginoon ay gagawin niya sa atin. Kung laging may kung nagpapatuloy tayo. Tingnan po. Hindi sapat yun tayo umaattend. Kung di naman natin ginagawa, yung sinasabi ng Lord, baliwala din po yun. Di ba ba? Kaya tayo umaattend para gawin, para sundin yung sinasabi ng Lord sa atin. Sabi sa 2 Corinthians, 2 Corinto 1, 20-22. Kalawang Korinto. Karami ang mga Korintos. Ito pati ang lahat ito sa pumipita ng Kristo. Kaya nga masasabi na sa ito ang bibigay ako rin sa atin. Actually, Tinatakal niya tayo bilang tanda na tayo sa kanya. Ginawa niya ito sa mga may nutay yung banal na Espiritu sa ating mga puso. Banal na Espiritu sa may garantiyan. Natin ang kanyang mga pinag- Amen. O, dito pa. Kung wala yung banal na espiritu, wala tayong garantiya. Wala tayong kasiguraduhan. Matatanggap ko ba yung mga pangako ng Lord? Wala. Di ko ba? Kaya nilagay sa atin ng Holy Spirit. Para nang sa ganon, di ba? Siya daw yung banal. Saan nilagay ang Holy Spirit? Nasa atin po, sa ating puso bilang garantiya na matatanggap natin ang mga pangako ng ating Panginoon sa atin. Yun po ang napakaganda, napakaliwanag na pangako ng Panginoon. So, yung seal of the Holy Spirit marks every believer as God's divine possession. Talaga yung pag-aari ng Lord sa atin, divine talaga, di po ba? Banal at makalangit. Hindi yung basta, ay, pag-aari kita susunod ka sa akin. Hindi po yun. Banal yung pag may-ari ng Lord sa atin dahil nasa puso natin yung Holy Spirit, dapat makita sa gawa sa salita natin at tunay tayong divine possession ng Diyos. Di po ba? Divine possession tayo, mamaya iba naman yung lumalabas sa bibig natin. Hindi divine mga lumalabas sa bibig po natin. So, hindi po dapat magyari ng gano'n, di ba? Pag-aari ka ng isang banal na Diyos, dapat ano lumalabas sa bibig natin? Mga bagay na banal. Di po ba? Mga salita na righteous, matuwid yung pamumuhay nakikita sa atin, matuwid yung pamumuhay natin dahil ang may-ari sa atin ay isang matuwid na Diyos. Hindi po ba yan? Sabi sa Efeso 1:13, Efeso 1:13, kayo man ay napabilang na kay Kristo nang marinig ninyo ang katotohanan, ang magandang balita kung paano kayo maliligtas. Sa pagsampalataya ninyo sa Kanya, ibinigay niya ang banal na Espiritu na Kanyang ipinangako bilang tanda na pagmamay-ari na niya kayo. diba, paulit-ulit po yun na sinasabi sa atin na tayo ay pag-aari ng Lord, na talagang tayo binigay na sa atin ng banal na Espiritu. So po, dapat yun po yung nakikita sa atin. Dahil sa pagsampalataya po natin po, napakahalaga ng pagsampalataya natin. Tinanggap natin ang banal na Espiritu at matanggapin lahat ng pangako ng Lord. Bakit? Pag-aari na tayo. Tingnan po ba? Kaya dapat po sikapin po natin yun na makapamuhay tayo ng matuwid at banal upang maparangalan natin ang Diyos. Yun po yun dapat, diba? Hindi yung namumuhay tayo, pinipilit natin maging makapamuhay ng maayos para parangalan yung sarili natin. Hindi po yun. Para sa pakarangalan po ng ating Panginoon. Bakit? Sabi sa 1 Corinto 6:19b and 20, Unang Korinto 6, verse 19b-20, hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan. Verse 20, sapagkat binili niya kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos.
Diba? Sa ating pa ba to? Itong buhay na to, sa ating pa ba to? Sino na may-ari? Ang Diyos, hindi ba sinabi nila pag-ari na tayo ng Diyos, hindi na natin to. Kaya dapat namumuhay po tayo, gamitin daw natin katawan natin upang maparangalan ang Diyos. Kasi nga, pag-aari na to, mapapahiya siya kung ang buhay po natin hindi ayon sa kanyang kalooban. Kaya, give honor and glory sa may-ari ng ating katawan by living a holy and righteous life. And number 3, ano pa daw po? The seal of authority. The Holy Spirit has the authority from God to seal the believers as legal proof of inheritance in Christ. Siya yung may authority. Binigyan siya ng authority. Apo, nang sa ganon, na sa lahat ng mga believers, maging ano daw po, legal proof of inheritance in Christ. May kapangyarihan mula sa Diyos, ang Holy Spirit, upang isil tayo legally na tagapagmana ng Diyos. Gusto niyo po ba yun? Amen. O, nakasilog na po ba tayo? Amen. Tagapagmana na ba tayo? Amen. Ayan. Yun po. Kaya dapat pangalagaan mo yung kaligtasan na yan dahil tagapagmana ako ng Diyos. Tingnan po. Tayo naman, pakiti. Dahil sa Romans 8:16 to 17. Romans 16:17. Ang Espiritu ang nagpapakuto kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. 17. At yaman mga anak tayo mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo makakasama niya sa kanyang kawalatian. Amen. Ay, di lang tayo mga anak, kundi tagapagmana. Hindi lang po ng mga bagay dito sa lupa. Ang higit sa lahat, yung napakahalagang pamana, yung buhay na walang hanggan sa langit. Yun po, di po ba? Yun yung pinakamagandang. Kaya tayo nagpapatuloy dahil sa buhay ngayon na walang hanggan na kaloob sa atin. The Holy Spirit is the guaranteed proof that we will eventually make it to the heavenly home. Yun yung kasiguraduhan. Once sealed po tayo ng Holy Spirit, nakakasiguro tayong langit ang punta natin. Amen po. Kaya huwag po tayong aalis po sa daan papunta sa langit. Po, yun yung ating ultimate destination. Sabi sa 2 Corinthians 5:5. Ikalawang Korinto 5 verse 5. Ang Diyos mismo ang nagtalaga sa atin para sa ganitong pagbabago at ibinigay niya sa atin ang Espiritu bilang katibayan na ito'y matutupad. Amen. Napaka ng Panginoon, di ba? Yung para magkaroon tayo ng kasiguraduhan. Yun yung Holy Spirit yung binigay sa atin. Para makasiguro tayo na lahat gagawin ng Lord. Hindi siya yung katulad ng tao na pag nangako, hindi gagawin. Siya gagawin niya, binigyan pa tayo ng katibayan through the Holy Spirit. Kaya ito doble-doble yung kasiguraduhan po natin. Ang gagawin lang natin, magpatuloy. God gave the Holy Spirit as a pledge guarantee. Di ba? Sabi nga, parang down payment daw to ng fulfillment of His promise. Na dito pa lang, natatanggap na natin yung promises ng Panginoon. Natatanggap nito ba? Amen. Yun po yung pinaka-down payment na dito pala. Meron na tayong natatanggap ng mga promises ng Panginoon. Kagaya ng pagpapagaling kung tayo may sakit. Promise ba ng Lord yun? Yes. Dito ba? So provide niya yung kailangan natin. Promise ba ng Lord yun? Dito pala natatanggap na po natin yung promises ng Panginoon. Kaya binigay ng Diyos yung Holy Spirit bilang paunang katibayan na papasok tayo sa langit. Ayun. Paano yun? Ito, ginagawa niya tayong righteous, ginagawa niya tayong holy, patuloy tayo nag-aaral. Yun na po, yung katibayan na ang punta natin langit. Ito pa, kasi kung wala tayong ganito, paano pa tayo magpapatuloy? Hindi natin alam, baka kung saan na tayo napunta.
Pero dahil nga po ang Lord gano'n niya sinisiguro na tayo ay sa langit pupunta. Kaya nagpapatuloy po ang pag-aaral natin. Kaya patuloy po tayong lumbalo, huwag po tayong mawawala sa mga gawain. Ito yung pinangako ng Diyos sa lahat ng sasampalataya at magpapatuloy sa Kanya. Lagi ang kondisyon ng Panginoon. Sabi sa 2 Timothy 4:18, 2 Timothy 4:18, ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan, at siya rin ang maghahatid sa akin ng ligtas sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. hindi ko napakaganda nung ano na yan. No, siya yung nagliligtas sa atin dito. At siya din daw yung maghahatid sa atin sa ligtas na sa kanyang kaharian. Siya parang yung magdadala po talaga sa atin sa langit. Hindi po ba? Kaya nga dadating siya, susunduin tayo. Hindi po ba? Sa rapture day. Yun po, ganun kabuti ang Panginoon. Aalis ka pa ba? Pagpapalit mo pa ba siya? Hindi po ba? Dapat hindi na po talaga. Hindi nisikapin po natin na patuloy tayong mapuspos ng malang na espiritu palagi. Yun po ang kailangan. Kahit na sa Bible study lang po tayo, nandito po ba ang Lord? Amen. Siguro din po natin na pupuspos po tayo kahit na sa Bible study tayo dahil kasama natin ang Panginoon. Word of God yung pinag-aaralan po natin. Kaya dapat po matupad yung pangako ng Diyos sa atin na makapasok tayo sa Kanyang kaharian. Kaya avoid na po natin yung yung mga inapte po natin. Avoid na po natin yung mga pasaway at iba pang negative reactions and actions. Yeah. So, ang tanong, paano? How to have the seal of the Holy Spirit? Number 1. Believe and obey the gospel. Nangyari na po ba sa atin yan? Amen. Tutuloy po natin na lahat po tayo, maging nasa mga online, talagang pinaniwalaan na po natin at sinunod na po natin yung kompletong gospel. Hindi lang yung pumunta tayo sa altar, pero hindi naman tayo nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon. So wala pong Holy Spirit. Hindi po ba? Dahil hindi po kompleto. So manampalataya tayo, sundin natin. Yun yung first step para sa mga unbelievers. Sabi nga 2 Thessalonians 1:7-10. 2 Thessalonica chapter 1 verse 7 to 10. Verse 7, kaya naman mga nagtitiis ay aalunin niya kasama namin sa pagbabalik ng Panginoong Hesus mula sa langit kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel. Verse 8, darating siya sa gitna ng nalaglag na apoy at kapara sa amin at hindi sumunod sa magandang balita ng ating Panginoon. Verse 9, ang parusa sa kanila ay walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa takila na niya kapangyarihan. Verse 10, mangyayari ito sa araw ng kanyang pagparito upang tanggapin ang pagpupunta sa kanyang mga pinag. At ang parangal ng lahat sampalataya sa kanya, kabilang kayo roon sapagkat tinanggap ninyo ang magandang balita ang pinahayag namin sa inyo. Amen. Kabilang na po tayo. Amen. Amen. So yun po yung di ba? Ano yung kaparusa sa kanila ay walang hanggang kamatayan sa dino yung hindi sumampalataya. Yun po yun. Kaya pakanasain po natin. At not only so believe the gospel but must be obeyed ng taos sa puso. Hindi yung napipilitan ka lang pumunta sa altar o tinulak ka lang pumunta sa altar. Di ba? Dapat talagang galing po sa puso, taos sa puso yung pagtanggap natin sa Panginoon at pagsunod natin sa bautismo sa Gawa 2:38. Gawa 2:38. Sumagot si Pedro sa kanila, magsisi ang bawat isa sa inyo, mga kasalanan, at magpabautismo sa pangalan ng Kristo. At mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap niyo ang regalo ng Diyos. Bakit niyang banatas? Amen. So, po, yung gift sa atin ng Holy Spirit.
Kaya po dapat lahat tayo ay, sabi ko nga, dumaan sa proseso ng kaligtasan. O, kaya after na makonvict po tayo ng Holy Spirit, sumunod tayo, sinunod natin yung gospel, saka tayo nagyan ng seal. Kaya sealed na po tayo. Amen po. And number 2, continue to work out our salvation. Sinasabi ko ng kaliglat. At kailangan pagbutihin pa po natin, work out our salvation. Sa mga nakasunod po sa gospel at tumagat ng banal na Espiritu, kailangan nating magpatuloy para malubos yung ating kaligtasan. Filipos 2:12-13. Filipos 2, wait lang. Filipos 2:12-13. 12, kaya ang mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang pagpagalang at pag-ibigan sa Diyos. 13, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. So, ano pa rin, kumikilos no? Yun tayo through the Holy Spirit, siya pa rin ang nagpo-convict sa atin para masunod po natin yung mga utos ng ating paglubos. Para maglubos daw na, yung malubos yung ating kaligtasan. Pag sumikapan daw po natin. Kaya may trabaho po tayong gagawin. Hindi lang po natin, basta ligtas na ako, tapos na. Hindi po. Kailangan natin na pagsumikapan. O ba, sabi nga ni Apostol Pablo, diba, na pagpatuloy doon sa pagsunod o dahil mas malapit na automatic ang Lord kaysa tayo unang tumanggap sa Panginoon. Malapit na po, everyday na lumilipat, papalapit ang pagbabalik ng Panginoon. Kaya dapat nagsusumika po tayo talaga. Sinisiguro po natin na pagdating ng Lord, makakasama tayo. Amen po ba? Yan po. Malulubos namin yung kaligtasan natin kapag nasa langit na tayo. Wala na. Magpupuri na lang tayo. Wala na tayong gagawin iba. So, habang narito tayo, maraming tukso, maraming pandalaya, ang demonyo, para mag-isig po tayo. Kaya dapat mag-ingat tayo. Continue in our faith, establish it, patatagin mo yung pananampalataya, and be firm. Huwag nating pabayaan matigil yung ating pananampalataya ng mga pagsubok. Sabi sa Colossians 1:23a, Sir Emelda, para dito na. Sabi po dyan, subalit kailangan ninyong manatiling tapat at matatag. Saan? Pananampalataya. At huwag pabayaan mawala ang pag-asa ng dulot ng magandang balita sa iyo. Hindi ko pa napakaliwanag ng instruction. Huwag nating pabayaan mawala yung pag-asa natin na makarating tayo sa langit. Yun po yun. Kailangan natin na continue to fight the good fight of faith up to the Lord's coming. Pakita po natin na hindi nasayang yung paghihirap ng Panginoon sa krus. Kasi pag pinabayaan natin yung kaligtasan, di ba wala natin yung pagkamatay ng Lord? Yung sobrang paghihirap na dinaanan niya, di po ba? Kaya po tayo, ang dapat gawin, fight. Laban hanggang wakas. Sabi sa 1 Timoteo 6:11b, 12 and 14. Kapin mo mamuhay ka gawin panay ay nakita yung nagkakataya at mga kapatid sa kapwa. Basta paglaban mo mabuti ang pananampalataya, panghawakan mo mabuti ang buhay na wala hanggan dahil tinawag ka ng Diyos para sa buhay. Ang ipakayag mo ang pagkataya mo sa
lahat ng marami. Kundi mo mabuti ang mga Diyos sa iyo para walang masabi laban. Kundi mo ito hanggang sa pagdating ng Diba? Napaka-ganda po ng verse na yan. Napanghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan. Yan po yung kabilin-bilinan po sa atin. Yan po, binigay na po ng libre sa atin, kaya wag na po natin papayaang mawala. Dapat always not guilty tayo sa harapan ng Diyos. Dahil natutupad po natin kung anong gusto niya. And number 3, grieve not the Holy Spirit. Natin pignatigil, pag natin napastanganin ang banal na Espiritu sa buhay po natin. Efeso 4:30. Efeso 4:30, at huwag na ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tututusin. O, diba? For example, si Sister Mayet ang magliligtas sa akin. Pipignatiin ka ba siya? Bibigyan ko ba siya ng sama ng loob? Paano niya ako ililigtas? Ganun lang po kasi kayo, diba? O, yun siya yung katibayan, siya yung mag-adela sa atin. Tapos pipignatiin mo. So, paano natin napipignati? Pag di tayo sumusunod. Pag di natin ginagawa kung ano yung pinapagawa sa atin, nag-grieve yung Holy Spirit. Yan po. Kaya, huwag po natin siyang pignatiin dahil siya nga yung guarantee na makakapasok tayo sa langit eh. Kasi bigyan mo ng sama ng loob. Diba? Sa pamagitan ng pag hindi natin pagsunod. So, nasasaktan po siya, napipignatis siya. Kapag wala itong kapatawaran. Pag sa Holy Spirit tayo nagkasala. Wala pong kapatawaran. Sabi sa Mateo 12:31-32. Matthew 12, Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at paglapastangan ay ipatawad sa mga tao, ngunit ang paglapastangan laban sa Espiritu ay hindi ipatawad. Malapit sa Espiritu ay ipatawad din sa kanila. So, yung ibang kasalanan na nagagawa po natin ay nakakasawa yun. 1 John 1:9, okay lang yun. Diba? Pero pag ang Holy Spirit daw po ang napignati, walang kapatid. Yan po ang hinaako natin. Bakit? Sino daw Holy Spirit? Ang Diyos. Siya parang yun. Espiritu ng Diyos yun, hindi po ba? Kaya pag napignati siya, ang Diyos yun sinasaktan po natin. So yun siya yung namatay para sa atin, pinipignati po siya. Kaya po wala daw pong kapatawaran. Kailan? Maging sa panahon ito o sa darating. So forever, walang kapatawaran. Pag ang Holy Spirit po ang nag-grieve or siya po yung doon sa tayo nagkasala sa kanya. Unforgiven. Sapagkat siya na yung passes natin sa langit. Ito ba? We were sealed for the day of redemption with the Holy Spirit. Pagka ganun po, ang resulta of having the seal of the Holy Spirit, pag meron talaga tayong seal, ano ang resulta nito? We can live in gusto po ba natin yan? Makapamuhay tayo with confidence and peace, may katiwasayan, may kapayapaan tayo sa buhay po. Pag alam natin na sumasa atin at nananatili yung banal na Espiritu sa atin, syempre, payapa natin. Confident tayo, langit ang punta natin. Di po ba? Yan po yun. Sabi sa Isaiah 32:17-18. Isaiah 32:17-18, verse 17, ang bunga ng katwiran ay kapayapaan, at ito'y magdudulot ng katahimikan at pagtitiwala magpakailanman. In verse 18, ang bayan ng Diyos ay mamumuhay sa isang payapa, ligtas at tahimik na pamayanan. Yung mga sarap po kung tayo kabilang sa bayan ng Diyos. Ito ba? Yan po ang panatilihin po natin. Kapayapaan ang magiging bunga ng pagiging matuwid o righteous po natin. Kahit nandito pa tayo sa magulong daigdig na to,
dahil sa banal na Espiritu, may kapayapaan pa rin po tayo. Di ba ba? Kahit may mga gera ba, may mga gera tayo naririnig kami-kabilaan. Hindi tayo natitikatik. Bakit po? Ano man mangyari, basta sigurado kang ligtas ka ano kakatakot. Hindi ko ba? Kaya nandun yung kapayapaan binibigay ng Panginoon kahit nandito pa tayo. Having the seal of the Holy Spirit makes us righteous and that gives us confidence. Siyempre, pag nananatili po sa atin ang banal na Espiritu, gagawin natin yung tama. Di ba ba? Kaya may confidence tayo na napasok ako sa lahat. Anytime. Hindi yung, Lord, ito muna. Magtisisibuha ako. So, dapat lagi po tayo nakahanda na po after the coming of our Lord Jesus Christ. It is through the Holy Spirit, His teachings, and guiding power that we are sealed and confirmed until the day of redemption. Kaya complete po ito and free from corruption of sin and grave. Binigay sa ating kaligtasan, kompleto po talaga yan. Ako, na tayo maliligtas. Ang kailangan na natin, ipagpatuloy lang po. Maiiwasan natin yung magkasala once na filled tayo ng Holy Spirit. Agree po ba kayo? Agree po ba? Kaya paghariin po natin sa buhay po natin. Sasabi sa 2 Timothy 2:19. 2 Timothy 2:19, ngunit matibay ang pundasyong itinatag ng Diyos at dooy nakatatak, nakikilala ang Panginoon kung sino-sino ang tunay na Kanya. Ang bawat nagsasabing siya'y sa Panginoon ay dapat lumayo sa kasamaan. Amen. Holy ka. Dapat tumalayo na po talaga tayo sa kasamaan. Hindi po pwede yung tukso na tukso layo ako. Hindi po. Dapat tayo ang lumalayo sa tukso. Kasi yung tukso talaga lalapit ko sa buhay. We need to turn away from our sins and wickedness. Layuan po natin lahat ng puri ng kasalanan. So we can be blessed and righteousness. Maging sensitive po tayo sa conviction ng Holy Spirit upang hindi siya para hindi natin siya masaktan. Hindi po, parang hindi po mag-depart ang Holy Spirit. Nag-depart ba yung Holy Spirit pag nasaktan? Yes. Opo. Sabi nga sa una Samuel 16:14, Umalis sa walang espiritu ng Panginoon. Nananakapan siya ng masamang espiritu na pinagalaman ng yung Holy Spirit umalis sa Saul dahil sa kasalanan na gawa niya. Anong ginawa ng Lord? Pinahirapan siya ng masamang espiritu. Na sino nagpadala? Ang Panginoon. Kasi sa kanya kami kasala. Dito ba? Kaya yun ngayon, huwag na huwag na dati i-grade yung Holy Spirit dahil pwede siya mag-depart po sa atin. Yun ang badala ng ating Panginoon. Ako, kung hindi natin pahalagaan ang banal na Espiritu na siyang seal natin. Tularan po natin yung prayer ni Haring David bilang wakas na po natin, verse natin. Sabi po dyan sa awit 51:11-12. Basahin po natin. Sa iyong harayo at akong alisin, iyong banal na espiritu'y pamahariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Amen. Ang prayer ni Haring David, dapat prayer natin, yung banal na espiritu'y paghariin sa buhay. Amen po. Bakit po kasi pati yung joy of our salvation ay maaring mawala kapag hindi tayo nagpahalaga sa banal na espiritu na nasa atin. Diba? Mawawala yung joy of our salvation once tayo po ay nag-depart ang espiritu ng Lord. Yun po yung katotohanan. Kaya this truth encourage us to keep on going. Magpatuloy daw po tayo sa kaligtasan ng kaloob sa atin ng Lord because we have the guarantee seal of the Holy Spirit in our hearts. Sa puso ko na. Panatigil po natin iba ng Espiritu sa ating mga puso. At God bless us all. Palain po tayo lahat ng Panginoon. Amen.